Hi Scorpio, welcome back sa ating Tagalog reading channel. Gagawin natin ang inyong love reading, no? Para sa buwan ng March 2024, Collective Scorpio. Maaari na ang reading na to mag-resonate into the next 3 to 6 months. March, April, May, June, July, August, short-term prediction. And as you know, collective reading to kasi yung iba nag-unfollow. So, it only means na pag hindi nag-resonate sa inyo yung reading, then hindi ito para sa inyo. Who knows, I will tap into your energy next time. Dahil sabi ko nga sa inyo, hindi ito personal reading, isa itong collective reading. So, maaaring mag-resonate sa ibang mga tao naman. Okay? It's not monthly, para sa atin lagi ang mga reading. Dahil iba-iba ng energy sa maaaring lumabas sa baraha. Alright? So, kukuha tayo ng 5 baraha at kaklarify natin sila para makuha natin yung buong narrative ng love spread nyo for whoever will resonate on this collective reading para sa ating Scorpio. Okay? First card, Scorpio, meron tayong Knight of Swords. Second card, meron tayong Ace of Swords. Third card, 2 swords na yan, guys. Major Arcana, the Emperor, Scorpio. And then, meron kang Major Arcana ulit, the High Priestess. At meron ka namang Queen of Swords. So, maaaring you're dealing with Libra, Aquarius, Gemini, no? Or may air element ka. So, it's all about communication for you, Scorpio. Okay? Maaaring na may mag-message, okay? Or maaaring ikaw ang magbigay ng message na to sa person mo. Or may clarity na darating. Or magkakaroon ng clarity. Finally, dahil galing dito kay Knight of Swords. Okay? Ang dala nito is news, information, communication. Mabilis to. Okay? It could be truth. Kasi may lumabas na truth card dun sa first general reading mo, no? So, maaari na baka love reading nga yung position na yon. But anyway, ang point is, may fast and honest communication na maaaring mangyari dito. Okay? Be prepared. Okay? It could be truth also na coming your way. Okay? Finally, baka ma-shattered yung mga confusion. Okay? And mga disagreements. But, you know, pag pumasok yung communication na yan, no, mas maging logical tayo. Libra energy. Okay? Finally, no, darating yung balance, no, yung fair, magiging fair finally tong information or news na to na darating. Maaring reconciliation din ito. Maaring ring guarded tayo, no, kasi hawak mo yung sword in front sa puso mo dito. Okay, pero i-clarify natin para makasigurado tayo sa buong narrative. Ang sinasabi dito, no, nandiyan ang High Priestess and Emperor. So, something big, ito, may masculine energy, pwedeng ikaw to or siya. So, si Emperor, magdadala yan ng ng sense of parang mas may initiative, no? Mas matured and may dalang stability to, no? Hindi ito yung tipo ng energy na paiba-iba, no? So, stable ang energy nito and matured. Now, titingnan natin kung ano siya, no? Anong nire-represent niya pag kinlarify natin. And itong si High Priestess naman, ito yung tao na all-knowing, matalino, highly spiritual, okay? Actually, itap mo lang yung sarili mong knowledge or intuition sa mga bagay-bagay, may sagot ka. Malalaman mo. It's a gut feeling mo lang. Okay? Could be you or them. Ngayon, kaklarify natin ng mga baraha isa-isa para sa ating collective Scorpio sa kanilang love reading sa buwan ng March 2024. Okay? Kunin lang natin to. Teka lang. Okay? Clarify natin isa-isa for you, Scorpio. Okay. Knight of Swords can clarify ng alliance. Okay. Ace of Swords, nandyan ang miracle na naman. Lumabas ang Blessed Virgin Mary. Nasa position mo kanina. At position 3, meron kang clarify wise leadership. Emperor, sinasabi ko, diba? You cannot make that up. High Priestess, nandyan si future. Diba? In alignment. And ang Queen of Swords, nandyan si knowledge. Libra. Okay? It's more about thinking, mind, no? So, nandyan si Athena. Okay, no? So, nandyan din si High Priestess. So, sinabi ko nga, yung inner knowledge mo, no? Medyo strong, no? Pwede kang intuitive na person. But at the same time, matalino ka rin. Could be you or them. So, it's up to you, no? Gamitin mo yung knowledge mo, yung logic mo,
pagdating sa pag-approach ng situation na to or ng connection na to, yun ang sinasabi dito, be more logical, no, sa approach at wag masyadong emotional. Kasi nandiyan si Athena. Si Athena, although maganda siya, pero nire-represent siya sa Greek mythology as someone na matalino. Okay, more than maganda. Pero maganda siya. Si Aphrodite is maganda and she represents sensuality. Pero si Athena is like beauty and brains. But of all, ang pinavalue sa kanya is yung talino niya. So, yun ang sinasabi sa'yo. Pagdating sa love, huwag pairalin ng puro puso. Puso, okay? Ang pairalin mo ang iyong kaisipan. Ngayon, sa High Priestess, sinasabi ko dito, at sa matalino ka, intuitively, marakas ang kutob mo sa mga bagay-bagay sa sitwasyon. Okay? A woman's intuition is always right. Okay? Sometimes we can be wrong, pero normally kasi, ang nature ng babae is tama lagi ang mga kutob. Okay? Ngayon, High Priestess, future. So, alam mo, subconsciously, no, sa nararamdaman mo, na ang future na to, kung saan to patutungo, kung may direction or hindi, malalaman mo, mararamdaman mo, makukutuban mo. Okay? So, for me, ang sinasabi dito ng bara, wag tayong magpapakatanga. Hindi sinasabing tanga kayo, pero wag tayong magpapadala lamang sa emosyon natin. Kasi alam mo sa sarili mo kung saan patutungo to, or kung may patutunguhan yung connection na to. Okay? And then, dun sa Emperor, sinabi mga leadership. Okay? Maaaring ikaw to, no? Scorpio, itong si Emperor. It's about time na mag-take charge ka sa love life mo, sa connection na to. Huwag nating iaasa lahat ng decision, ng direction sa kanila. It's about time na ikaw ang magplano kung saan direction tutungo yung connection na to or relasyon na to. You want to stay out of it, stay away from it na, or you want to keep it. Malalaman mo. Okay? So, ikaw mag-matured ka, ikaw ang mag-discern, ikaw ang mag-take lead sa love life mo, sa romantic relationships mo. Okay? Huwag kang maging dependable sa taong yan. Okay? Kasi ikaw, as a person, dapat mas mahal mo yung sarili mo. Okay? Kasi kung hindi mo mahal ang sarili mo at mas mahal mo siya, then madideplete ka. So, ang sinasabi dito, i-empower mo yung sarili mo na you learn to take charge. Learn to appreciate then kung kailan ka lalakas. Yung mga strength mo, i-appreciate mo yan. Okay? Hindi pwedeng masyado tayong submissive. Yun ang nararamdaman ko dito. Kasi kita mo to, babae siya, wise leadership, tapos dito lalaki, emperor. So, dapat tugma kayo. Kung gaano siya kalakas, ganun ka dapat kalakas. Hindi yung dinidrain ka niya. Kung ano yung personality niya, dapat tapatan mo. Okay? Hindi ko sinabing awayin mo. Ang sinasabi ko lang is that kung matured siya, kung matured ka, you need to complement each other dito. Okay? Yun ang sinasabi dito. Hindi pwede dito yung opposite attracts eh. Parang it will opposite repel ang dating, no? So, para sa inyo, kailangan mag-complement kayo, maging perfect match kayo dun sa physical strength nyo, okay? Or dun sa strength nyo sa isa't isa. Maaaring magkaibang strength ng lalaki at babae, but papakita mo na, as a woman, ito ang strength ko. As a man, ito yung strength ko. Okay? Kailangan mag-match up yung energy nyo pagdating dun sa strength part. Okay? Scorpio. Now, yung clarity na sinasabi ko is a miracle. Maaaring hindi mo to i-expect tong clarity na to or yung news na to or yung information na to. Okay? But, hindi natin kailangan mag-expect kasi miracles happen randomly. Okay? Hindi natin masasabi kung kailan mangyayari yung new communication or clarity or news na yan sa'yo. So, maybe it will be aided ni Mama Mary ng Divine, no? O kaya maaring personal journey mo to na finally naliwanagan yung isip mo kasi may confusion ka dun sa general reading mo. Nandun yung moon, 'di ba? And illusion. Baka finally, like I said, no, masya-shatter and then lumabas ngayon sa love reading mo si Ace of Swords at nandyan uli si Mama Mary. So, sinasabi niya may miracle. You will see things for what it is finally, hindi yung parang mga illusions and confusion and uncertainty. Makikita mo yan finally for what it is. In the next 3 to 6 months sa love life mo, may clarity. Kay pray, kasi doon mo kakukuha ng spiritual strength. Kay Blessed Virgin Mary and kay through our Lord Jesus Christ. Okay? Kumbaga si Mama Mary nag-intercede for us to her son, diba? Ngayon tong Knight of Swords, magdadala yun ng communication sa'yo, okay? And possible na ang maganda dito, good news to na maaari mag-form ng partnership, relationship, and friendship. Okay? Take whatever resonates, no? Kasi ang Knight of Swords naman is like someone na open na makipag-communicate or makipag-collaborate, makipag-usap sa'yo para mag-form ng alliances. Doesn't mean romance, pwedeng friendship, pwedeng casual dating, pwedeng
whatever that is, connection, sabihin natin ganun. Okay? Pero it's not romantic pa. Okay? So, sana nag-resonate kayo sa love reading nyo, Scorpio, no? And I'll see you guys on your next month reading. Take care. God bless. Mahal ko kayo, Scorpio. Bye!